I'm Noel Jules H. Vivo. For today, I'm going to review for the new normal online selling website. So dito sa admin side, sa dashboard, dito natin makita. Una-una dito makita natin kung ilang invoice ang na-process na at na-deliver. So yung invoice, this is per order and also yung total sales at yung current sales uh, uh, per araw. So, and also kung ilan yung products na meron sa inventory at kung ilan yung available na products. So sa ngayon meron tayong dalawang available at apat na meron tayong products, yung dalawa is unavailable. So then dito makita kung ilan yung registered na online customers at kung ilan yung na-process na order. So dito sa critical stocks, dito makita kung alin dito yung mga wala pang quantity or yung hindi pa available. Dito sa left panel, dito natin makita yung managed products, managed invoice, customer messages, customers, notification, and admin user accounts. Una, dito muna tayo sa managed products. So, sa managed products, dito makikita yung mga product details. So, kung anong category, subcategory, at yung price per items, at yung quantity niya, at kung siya ba'y available, at pwede na siyang edit or dagdagan ng stocks or i-update. So bago tayo mag-register, maglalagay muna tayo ng category. Una, lalagay natin yung category na basketball accessories at basketball hoops, yung pinaka subcategory natin para sa bola na basketball at yung mga rims. And ito ay isi-save na natin. So dito sa product registration, dahil nakapag-save na tayo ng category, ngayon pwede na tayong maglagay ng product. Una, magsaselect muna tayo ng category, basketball accessories, then yung pangalan ng item. Then maglalagay tayo ng mga pictures na kung saan makikita to dun sa website. Then secondary, then pangatlo. And then also the description. And pwede at unit price, then pwede na natin siyang i-registered. Then pwede na natin siyang lagyan ng stocks. After nating malagay kung ilang quantity ba yung halimbawa na delivered or available na stocks, then pwede natin siyang i-save yung stocks. Then after that, balik tayo sa managed products, then pwede na siyang gawing available.
Ibig sabihin, pagka available siya, so pwede siyang i-order ng buyer o kaya bilhin. Ngayon, ito namang mga walang quantity, hindi siya pwedeng bilhin ng buyer at hindi siya magta-transact. Ngayon, punta muna tayo sa buyer side. Then dito, makita na. So, dito makikita yung product na bagong lagay natin, yung Spalding ball. So, ngayon, pwede na natin siyang i-transact. Ngayon, pwede natin siyang i-add to cart. Ngayon, pagka-add to cart natin, so, pagka-refresh natin, yun na nga, pwede natin siyang i-transact. Then, pipili lang tayo kung saan tayong services. Halimbawa, Cebuana, M. Luwilier, Palawan, or PayPal o cash on delivery. Sa ngayon, pipili natin is Cebuana. Or pwede tayong mag-bank deposit. So, dito, ilalagay natin yung contact person, kung ano yung PIN number ng Cebuana at kung sino yung sender. So, dito, yung shipping address. So, kung saan ba ipapadala yung items. Bawa sa Victoria de Makati at pwede na tayong mag-upload tayo ng proof of payment. Then pwede na tayong magbayad sa Cebuana. Then after mag-transact, ito ay mag-a-appear sa admin side sa seller. So balik muna tayo. So dito sa dashboard, ngayon makita natin kung na meron ng invoice na transact. Dito sa manage invoice, dito natin makita yung product details, yung invoice number niya, kung sino yung nag-order, kung anong araw, at kung magkano yung subtotal na binili na product at kung saan nagbayad at yung proof of payment. So, pwede natin siyang i-accept or i-decline or i-view yung invoice. So, una i-view natin yung invoice. Then dito makita natin yung full details ng product na na-record. So, kung ilan yung product na in-order. So, sa ngayon, isa pa lang yung ating in-order. At kung saan magbabayad. At kung yung status niya, kung yung contact number and control number, saan ipapadala, sinong contact person, at sino yung sender.
and also kung magkano yung shipping fee, yung order total, yung kung magkano yung product or mga products, at anong araw siya in order, at invoice number. Then pwede natin siyang, and also pwede natin siyang i-accept din dito or dun sa manage invoice. Then tatanggapin natin siya. And also dito sa dashboard, sa notification, dito natin makita na pagka-order ni buyer, siya ay magpapadala ng invoice request. So pwede natin siyang i-view. So sa ngayon, kasi tinanggap na natin siya ay for for delivery. So dito sa customer messages, punta muna tayo dyan. Dito sa customer messages, so dito makaka-receive ng message si admin. Pwede rin siyang mag-message kay user kung ano man yung in-inquire sa kanya ni buyer patungkol do sa products niya, kung ito ba ay i-deliver na, o kung ano yung iba pa niya mga concerns patungkol do sa mga items na ina-upload ni seller. At halimbawa, kung yung items ay na-deliver na, kung maayos ba yung product or yung items na deliver sa kanya, o kung maayos ba yung pag-deliver sa kanya ng items o hindi. So dito marireceive ni admin lahat ng concerns at mga feedback ni seller. So dito sa customers, dito natin makita kung ilan yung buyer na naka-register sa website. So halimbawa, dito sa Grand COD, sa shipping charge, halimbawa kung yung buyer is regular ng customer, so pwede niyang i-grant COD, at pwede rin niyang buwasan yung charge ng shipping, or pwede niyang tanggalin yung shipping charge. And dito sa admin user account, dito pwedeng makapag-register si admin, at kung anong type ng administrator siya, kung siya ba'y admin or super admin. Then dito makita natin kung ilan yung available na admin. So sa ngayon, meron tayong dalawa na admin at super admin. Then balik tayo sa buyer's view. So dito sa homepage, dito natin makikita yung mga information sa New Normal online selling website. So kung anong motto nila, at kung safe ba yung products nila, at kung sila ay responsive sa customer service
and also kung saan sila pwedeng i-contact for the information sa new normal online selling, and also mga useful links at contact numbers. So dito sa shop, unang-una, so kanina bumili tayo. So dito sa product category, sa pag-filter natin, so pag dito makita natin kung ano yung mga categories sa bawat items. Halimbawa, sa basketball accessories, so dito mga nakalagay yung subcategory, and also kung ano yung available na product na under dun sa category at sa subcategory. So dito sa my account, dito makita yung na-order na ni user or ni buyer. So dito sa inbox, pwede tayong mag-message sa admin. So kung ano yung kanyang mga concern doon sa mga products or doon sa product niyang in-order o yung product niyang binili, at doon sa pag-deliver sa kanya no items or products. At pwede rin siya mag-follow up kung yung product ay hindi pa na-deliver sa kanya. So tayo ay magsisend ng message. Then ipapadala natin to. After natin mapadala, ito ay marireceive ni admin. So dito sa password, dito tayo pwedeng magpalit ng password, and also dito sa my details, so pwede tayong mag-update ng details. And also dito sa my orders, halimbawa kung yung order ay dumating na, so pwede tayong mag-review about us. Dito makita natin yung iba pang information ng seller. So sa bank deposit, kung yun ay BPI, kung anong account niya sa BPI, sa BTO, sa Metrobank, at kung ano yung account name niya, at yung sa money remittance sa Cebuana, Emily Wellier at Palawan Express, kung ano yung kanyang account, and also yung contact numbers at yung kanyang location ng store. So balik muna tayo sa admin. So dito sa admin side, so sa messages, dito natin makikita kung nag-send ng message si
si buyer. Then, pwede tayong mag-reply sa kanya. Then dito, pwede natin makita yung notification or yung message na pinadala ng buyer. So dito sa for delivery, so pwede natin siyang mark as delivered. Halimbawa, kung yung items na-deliver na, halimbawa, for example lang na i-mark na natin siya as delivered. Then balik tayo ulit sa buyer side. Then dun sa my account natin, pwede na tayong mag-review kasi dumating na yung items. So sa ngayon, yan yung ating pag-review sa new normal online selling. Sa una, yung pag-process ng nag-admin sa kanyang nag-admin sa pagbebenta niya ng product, pag-add ng product, pag-post ng product, at pagbili ng buyer, at pagbili ng buyer, at yung pagpapadala ng message ni buyer sa seller, at ganoon din ni seller, at yung pag-transact ng pag-order, pagbili, at yung mga kung paano ina-accept ni seller, kung paano niya nire-review yung mga items na ino-order or yung binibili ni buyer. Una sa lahat, bago natin magtapos, so dito kita natin dito sa customer side, ito yung avatar or yung pinaka-icon, at ito yung pinaka-cover, at ito yung details ni buyer. Ayan. So ganun din dito kay super admin. So ang pinagkahibaan lang ni super admin sa ni admin, so si super admin lang ang pwedeng mag-grant kay admin. So si admin, wala siyang admin user account. So sa ngayon, dyan na po tayo nagtatapos. Sa aking pagpapatuloy sa pagre-review ko kanina sa new normal online selling website, ako ay magre-register as user. Dito sa registration, ako ay mag-insert ng username. Then password. So kanina full name, then password, then secret question if ever na nakalimutan ko yung password.
then contact number, then email address, then personal address, then avatar, yung pinaka-icon ng user. Then ako ay magsasubmit na. So dito sa admin makikita yung customers kung siya ay nag-register na. So makita natin na nag-register na si user. Then babalik tayo sa admin user accounts para mag-register ng admin. So pili tayo ng icon or avatar, then username, and then password, then the cover photos, and then kung anong admin type. So pipiliin ko ay admin, then register. So dito makita natin na si admin ay successfully nakapag-register. So salamat po sa pagre-review.